Mahal kong kapatid, ngayong araw nais kong ibahagi sa iyo ang isang makapangyarihang katotohanan na matatagpuan sa salita ng Diyos sa Roma 8:28. We know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ito ay isang kamangha-manghang pangako. Kapag tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, kalungkutan o mga sandali ng hindi tiyak na panahon, ipinapaalala sa atin ng salitang ito na lahat ng bagay, absolutely lahat, ay nasa mga kamay ng Diyos at ginagamit niya kahit ang pinakamahirap na kalagayan upang tayo'y hubugin at gabayan patungo sa kanyang perpektong layunin para sa ating buhay. Una, mahalagang maunawaan na may layunin ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Kapag ang Biblia ay nagsasabi tungkol sa mga nagmamahal sa Diyos, ito ay tumutukoy sa mga nagnanais mamuhay ayon sa kanyang kalooban at plano. Hindi tayo iniwan ng Diyos na mag-isa. Tinutulungan niya tayo ng may pagmamahal at pangangalaga, at ang lahat ng karanasan, mabuti man o masama, ay bahagi ng proseso ng pagbabago na isinasagawa niya sa ating mga buhay. Sa Jeremias 29:11, ipinapakita ng Diyos ang kanyang layunin. Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong magpapabuti sa inyo at hindi magdudulot ng pinsala, mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at hinaharap. Hindi ipinapangako ng Diyos ang buhay na walang pagsubok, ngunit ipinapangako niya na ang lahat ng bagay ay magtutulungan para sa ating kabutihan, para sa ating espiritual na paglago at para sa ating pagbuo. Kahit sa mga sandali ng sakit at kalungkutan, siya ay kumikilos sa atin, binabago tayo ayon sa imahe ni Kristo. Limitado ang ating pananaw. Madalas, tinitingnan natin ang mga pagsubok bilang mga bagay na hindi kayang tiisin o walang layunin. Ngunit ang Diyos ay nakikita ang higit pa. Nakikita niya ang kabuuan, nauunawaan niya kung ano ang kailangan natin upang maging katulad ni Jesus. At kahit ang pinakamahirap na sitwasyon ay maaaring magamit upang maglapit tayo sa Kanya. Sa 2 Corinto 4:17, ipinapaalala sa atin ni Apostol Pablo, sapagkat ang aming magaan at panandaliang kapighatian ay nagbubunga para sa amin ng isang walang hanggang kaluwalhatian na higit pa sa lahat ng paghihirap. Ang maari nating maintindihan dito ay bagamat ang mga pagsubok ay totoo at nagdudulot sa atin ng pagdurusa, ang mga ito ay hindi permanente. Ginagamit ng Diyos ang mga karanasang ito upang tayo'y turuan, patatagin at ihanda tayo para sa mas malaki at mas dakilang bagay na inihanda niya para sa atin. Kapag tayo ay nagtitiwala na lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan, pinapalakas nito ang ating pananampalataya. Kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, makakapagpahinga tayo sa katiyakan na ang Diyos ay may kontrol. Kaya niya baguhin ang anumang sitwasyon upang tayo ay magtungo sa isang lugar ng paglago at pagbabago. Sa Kawikaan 3:5, tinuturuan tayo na magtiwala ng buong puso sa Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ang pagtitiwalang ito ay nagbibigay daan sa atin upang makita ang mga pagsubok hindi bilang mga bagay na sumisira sa atin, kundi bilang mga bagay na humuhubog sa atin at naglalapit sa atin sa layunin ng Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaang lumalampas sa lahat ng kaalaman dahil alam nating siya ay kasama natin kahit sa mga panahon ng pagsubok. Ang Diyos ay hindi lamang kumikilos upang lutasin ang ating mga panlabas na kalagayan, kundi upang baguhin ang ating panloob na kalagayan. Ginagamit niya ang mga sitwasyon sa buhay upang tayo'y turuan ng pasensya, pananampalataya
kababaang loob, at higit sa lahat, upang gawing higit tayong katulad ng kanyang anak, si Jesus. Sa Roma 8:29, mababasa natin, sapagkat ang mga pinili ng Diyos mula pa sa simula ay pinili rin niya upang maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming mga kapatid. Ang proseso ng pagiging katulad ni Kristo ay isang bagay na may kasamang mga hamon, ngunit nagdudulot din ito ng masaganang bunga. Ginagamit ng Diyos ang lahat ng bagay, mga mabuti at masama, upang tayo ay turuan at ihanda para sa kung ano ang mayroon siya para sa atin. Mahal kong kapatid, kahit hindi mo nauunawaan ang mga kalagayan sa iyong paligid, tandaan mo ang pangako ng Roma 8:28. Lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Diyos. Hindi mahalaga kung ano ang iyong kinahaharap ngayon, ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Binabago ang bawat karanasan, bawat hamon upang magdulot ng mas mataas na kabutihan. Magtiwala sa Panginoon, sumuko sa Kanya at malaman na Siya ay may kontrol. Siya ay humuhubog ng iyong buhay, hakbang-hakbang upang matupad ang Kanyang layunin sa iyo. Kung naramdaman mo ang paghipo ng Diyos ngayong umaga, kung ang banal na Espiritu ay nagsalita sa iyong puso, inaanyayahan kita ngayon na gawin ang pinakamahalagang hakbang ng iyong buhay. Huwag ipagpaliban ang ginagawa ng Panginoon ngayon. Siya ay may mga bukas na mga kamay, handang tanggapin ka, patawarin ka, at simulan ang isang bagong kwento kasama ka. Kung nais mong ihandog ang iyong buhay kay Jesus, magdasal ka kasama ko ngayon ng may pananampalataya at sinseridad. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking nag-iisa at tanging tagapagligtas. Patawarin mo ang aking mga kasalanan, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, at baguhin mo ang aking kwento. Mula ngayon, iniaalay ko ang aking buhay ng buo sa iyo. Amen. Kung ikaw ay nagdasal ng dasal na ito, maniwala ka, ang langit ay nagsasaya sa iyong desisyon. Maghanap ng buhay ng pakikipag-isa sa Diyos, basahin ang Kanyang salita, magdasal, at lumakad kasama ang mga nagmamahal kay Jesus. Ito ang pinakamagandang desisyon na maaari mong gawin. Panginoon, nagpapasalamat ako dahil alam ko na ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Kahit sa mga pagsubok, nagtitiwala ako na ikaw ay kumikilos sa aking buhay para sa aking kabutihan, para sa aking spiritual na paglago, at upang matupad ang iyong layunin sa akin. Pinapasalamatan kita sa paggabay sa akin, pagpapalakas sa akin, at pagpapabago sa akin. Ngayon, iniaalay ko ang lahat sa iyo. Alam kong ikaw ang may pinakamagandang plano para sa akin. Sa pangalan ni Jesus,